Panginoon through our Panginoon. He is God. Sa mga ginawa niya sa buhay natin. So, yung inspiration natin, kaya tayo sa church, is because we are gathered as one para i-feel yung image ng Panginoon through our brothers and sisters. Kaya I tell you, 2 Fridays yata absent ako, and my week is empty. But when Friday comes, na talaga nandito ako at nagpapasalamat sa Panginoon, I can feel that I'm more blessed. So don't tell me next Friday absent ulit ako. Kaya, it's very hard to believe that God exists. Lalo na pag nasa labas ka na, that you are not dealing with brothers and sisters, ibang lahi, ibang culture, ibang religion. Difficult to believe. But yet, andun ka to profess that God is existing. Ikaw, tayo naman ngayon na magiging instrumento. We're gaining strength from the church, and we're trying to bigay naman sa ibang tao, to share to other people. We are blessed kasi sa salita ng Panginoon, naniwala tayo para mga uto-uto. Pero, more than that, hindi tayo niloloko ng Diyos. Kasi kung niloloko tayo, hindi siya magpapakamatay sa cross para sabihin niya, inuuto-uto ko lang kayo. Look, I give up my life. So, ito yung kagandahan. And in Proverbs 3 verse 6, sudugtong nitong 3 verse 5, in all your ways, acknowledge Him, and He will make your paths straight. Diba? Brother Vic, one time, sabi niya na sa sasakyan na nag-drive siya, he was called to pray. Tapos, I think he prays and worship. Sa maliit na bagay, dapat we will acknowledge that. Sa Friday ngayon, parang summarize natin lahat ng kagbutihan ng Panginoon for the whole week. So, we will apply it now. We will give everything. Kalimutan muna natin yung problema. Ngayon lang, mga 1 hour siguro. Yung praise and worship lang. 1 hour lang, just 1 hour. Give it to the Lord. Yung praise and worship na wala kang ibang isipin. Only Him. Siya dapat ang pasalamatan because He deserved it. Okay? So yan ang sinabi niya. In all His ways, acknowledge. In all your ways, acknowledge Him, and He will make your path straight. So, yan ang kagandahan ng Panginoon. Sabi ko nga, hirap ka maniwala, but our faith will bring it to a higher level of trust. So, kailangan i-build up naman natin yung faith natin. Kahit kamunggo man kaliit, tama bang term ko? Sa mustard seed, smaller than na munggo. Kung yun, gagamitin natin sa tama, we can move mountains. So, yun yung promise ng Panginoon. Hindi na kailangan yung mongoose faith na hindi naman active. But yet, kahit ganun lang kaliit ng faith, pero ginamit natin para sa kanya, para sa atin. This is more effective. Okay. John 20 verse 29. Dito makikita kung anong sinabi ng Panginoon. Si Lord mismo nagsabi, then Jesus told him, because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen and yet have believed. Palakpakan natin si Lord. Kasi we are blessed na hindi natin nakita si Lord, but yet naniwala tayo sa Kanya. So today, we will use that power given to us by the Lord as blessed people to give praises and worship. Tanggalin po natin yung mga worries natin, yung problema natin. Yung tomorrow's activity, hayaan niyo po yun. Ngayon po ang importante. Our faith, let us practice our faith and trust. Ngayon, now, the Lord is present when 2 or more gathered in His name. There He is in the midst of them. So, tayo po ngayon, magsimula sa simple prayer that the Lord will bless us all. Let us pray. Father in heaven, we praise and worship you for all the praises that we receive this week.
Thank you for the good health. Thank you for all the financial favors that we receive. Thank you for our brothers and sisters. Thank you for those who came back from vacation. Salamat po, Panginoon. At naging instrument pa kami sa bawat isa. We are connected, Lord. We are like a chain that binds together. Once we are bound to become your people, no one can conquer us. Our faith, our love, our trust is in you, Lord. You bless us so much, Lord, and so much things. There are so much things to thank you, Lord. Lord, maraming salamat. Thank you for all the people that surrounds us, especially those people that guided us. The headship of this church, the members of this church. And thank you for bringing us safe. May you bring us closer to you all throughout of our lives, Lord, starting today. All this we pray in the mighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Magandang umaga! Mga kapatid. Thank you, Lord. Kasi sa araw na to, sa araw-araw pa ng aming buhay. Salamat, Panginoon, sa panibagong pag-asa niyong binigay sa amin. Alam mo yung mga kapatid, ang Panginoon ang masaya sa araw na to. At hindi lang sa araw na to, araw-araw siya ay masaya dahil nakikita niya tayo nandito. Nagkakaisa. Samahan niyo po kami na umawit at magpuri sa ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Pakita natin na tayo ay nasaya. Tayo ay binigyan ng pag-asa ngayong araw na to. Amen! Sige po, at pusahin po namin ang bawat isa. Amen!
ikaw ay sambahin. Wagas na pagsikat, iyong tingin, malapit na awitin. Wagas na pagsintay, iyong tingin, malapit na awitin.
whatever it is that we are facing right now, whoever it is that is having trouble, Panginoon, with our family, in Jesus' name, Lord, we declare for restore relations among their family, Father God. Patuloy namin dalangin and we declare, Father God, for the healing, Panginoon, whoever it is that is having, Panginoon, health issues, Lord God, in Jesus' name, Lord God, we declare and we thank healing, Panginoon, sa mga oras na to. Lord God, tunay na tatayuan namin, Panginoon, ang inyong kapitan at inyong power, Panginoon, over our lives. And the power that you have given to us, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng mayroong dala-dala, Panginoon, ngayong kabigatan sa aming mga puso. Lord, we just want to give it all to you, Father God. Lord God, empty us, Panginoon, and fill us in your presence right now. Lord God, we need you, Panginoon, to move freely, Panginoon, sa aming mga buhay, sa aming mga puso at this moment, Panginoon. We just want to give it all to you, Panginoon, that you can move freely, freely in our lives, Panginoon, na walang magiging hindrance, Panginoon, for you to move freely in our lives, Panginoon. We just want to give you, Panginoon, whatever it is that is hindering us, Panginoon, for giving our full self to you, Panginoon. Right now, Panginoon, tanggapin niyo lamang, Panginoon, ang lahat ng aming mga papuri, lahat ng aming pasasalamat, Panginoon, for your glory alone. In Jesus' mighty name we pray. Amen. 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 Hallelujah. Good morning. Good morning. May I request to everyone to please rise in reverence to the reading of His Word. The Word of God will be delivered to us today by Associate Pastor Larry Laureles. And today's scripture verse reference is taken from the Romans chapter 12, verse 2. I repeat today's scripture verse reference taken from the Romans chapter 12, verse 2. I will be reading from the King James Version. Chapter 12, verse 2. And be not conformed to the world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove that is the good and acceptable and perfect will of God. May the Lord bless to the reading of His Word. May all this is Blessed morning po sa lahat. At glory to God po dahil tayo ay pinagkatipong muli dito sa lugar na ito upang patuloy natin murihin siya sa Espiritu katotohanan. Kumusta na po ba ang lahat? Ngayon po ay holiday. Holiday pa ba? Tapos na ngayon, ilang araw yan, di ba? Salamat po sa mga kapatid na nakarating ngayon at purihin po ang Diyos. Pinagpala na po kayo. Tayong lahat ng Panginoon. Hindi ba man natin naririnig ang kanyang salita sa araw na ito, sumalit na basa na natin. Okay, tapi gumabay muna ng gumabay sa ating Panginoon. Hallelujah. Let us pray. Hallelujah. Panginoon, salamat po sa oras nito dahil ang kalooban mo ang nasunod sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord, sa mga nagwa-watch po sa live, tunay nga pong kayo din ang patuloy na pumilo sa kanila. Lord, narito po kami. Ang lahat
sa buong buhay namin ay alam mo. Sa liksik niyo, Panginoon, kaya nung pulot, kaya hindi mo lang mailiw sa ilang natin. Kaya Lord, inihiling po namin lagi ang pagpapatawad mo sa bawat sandali ng aming buhay. At hayaan mo nga po, Panginoon, sa aming pananampalataya na kami pinatawad mo sa oras ito ay patuloy na kikilos at gagawa ang Banal Espiritu sa aming kalagitnaan, sa buhay at sa buhay ng bawat sa amin. Lord, patuloy mong ilagay sa puso namin na ma-absorb o manamnam namin ang mga salita mo sa araw na ito. At Lord, magkaroon ng breakthrough ang aming pananampalataya, magkaroon ng level up, Panginoon. At kami nga po ay hindi na makonform or makaayon sa galaw ng mundong ito, Panginoon. Kaya Lord, help us. At ngayon pong araw na ito, ang salita niyo ang mahahayag at madadakila. Kayo lang po ang mangunguna sa aming kalagitnaan. Kayo magbibigay ng malawak na unawaan sa inyong salita. Ito po aming dalangin na may pasalamat sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Palakpakan po namin ang Panginoon. Salamat po sa aking kapatid na Sister Ann sa pagkabasa po ng salita ng Panginoon. Ang talata pong ito ay ating natatagpuan sa Romans chapter 12 verse 2 na kung saan nasabi dito, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Ito po ay may pamagat na ang mensahe po ng Panginoon sa oras ito may pamagat na transform, not conform, living God's will. Amen po ba? Ano pang ibig sabihin? Ang sabi, transform, not conform. Living out God's will. Ang ating pamumuhay ay dapat nasa kalooban ng Diyos. Ang sabi dito sa chapter 12 ng Romans verse 2, hinihikayat po o hinihimok tayo ng sumulat niya ito na si Apostle Pablo na ang mga Kristiyano daw po ay umiwas or iwasang sumang-ayon sa makamundong takbo ng sanlibutan ito. Dahil alam naman natin ang takbo ng sanlibutan ito. Sino ang sabihin natin nagmamanage ng sanlibutan ito? Yung kalaban ng Diyos. Alam na po natin, sino? Ayan. Pagkalaban ng Diyos, Satan yun. Nakita naman natin, di ba? Ang takbo. Ngayon, may paalaala si Apostol Pablo sa atin. Nananawagan po siya, sabi niya, sa halip ay yung panloob na pagbabago sa pamagitan ng pagbabago ng isip upang mabigyang kakayahan daw po ang mananampalatayang aktibong makilala at maisabuhay ang perpektong kalooban ng Diyos. Kasi nga naman, kung tayo'y lumalakad bilang isang Kristiyano, isang mananampalataya o tagasunod ng Panginoong Jesus, na tayo ay nakakonform, nakaayon pa sa takbo ng mundong ito, sa palagay mo kaya tayo ay mayroong totally peace of mind, totally living pamumuhay na mayroong kagalakan, kapayapaan. Wala, di ba? Kasi nakaayon tayo eh. Ay, ang takbo ng mundong ito, alam naman natin. Ano-ano ang mga nasa sa libutan ngayon na famous na ginagawa ng kalaban upang ma-deceive tayo or yung mga wala pang pagkilala sa Panginoon ay hindi niya naabangan, hindi niya kasi kanyang kalyado pa niya yun eh. Ang aabangan niya ay yung mga nasa Panginoon. Kalaban niya naman eh. Kalaban niya ng dati si Satan. Di ba, alam naman natin si Satan dati, si Lucifer ay siya ang song leader o siya ang worshiper ng Panginoon. Pero dahil sa kanyang pride, okay, nagamit na naman natin ng pride, ay
bumagsak po siya. At noon, tayo ng sarili niyang buhok. Kaya ito po yung palaala sa atin ni Apostle Paul na tayo wag na sumang-ayon sa takbo ng mundong ito. Dahil delikado. Either na ikaw ay madalawi, mapunta ka na naman doon. Or ikaw yung gamitin ng Lord para makahikayat papunta sa from the darkness going to the light of the world, which is sino yung light of the world? Jesus Christ. Amen. Tayo po ay may apat na mga puntos na pag-aaralan. Number 1. Don't copy the world's pattern. Huwag daw po natin kopyahin ang kalakaran ng mundong ito. Ibig sabihin, don't conform or don't copy. Ay, ano sabi? Anong gagawin natin? Kung yun ang panaala sa atin ni Apostle Paul, huwag daw tayong sang-ayon sa kalakaran ng mundong ito. We are called to live differently. Yan, makikita sa atin. Ito po yung nais ng Diyos. Kinakailangan mamumuhay tayo ng kakaiba. Ang lahat po ba ay sarili lang po natin ang makakapagsabi na I'm living differently in this world. But God wanted to us na tayo talagang totoo. Na tayo mamumuhay ng kakaiba sa mundong ito. Instead na sorry po. May napindot. Ngayon ang sabi po dito, instead na tayo po ay, so instead of letting culture, trends, or pressure shape you, let's God values set the standard. Instead na tayo makiayon sa mundong ito, ang nais ng Panginoon ay yung pong God's value or yung mga about Word of God or about yung God, pinatutupad ng God sa atin, yung mga sinasabi ng Panginoon. Yun po ang nais dito ng Diyos sa ating buhay. Kaya po tayo dapat, bilang mga Kristiyano, ay dapat talaga hindi na tayo nakiki-agree sa mga gawa ng mundo nito. Naalaala ko yung isang kapatiran na si anak ng pastor. Hindi natin merong ilang mga anak ng pastor dito. Ang sabi niya, ang kwento niya nun, dahil di ba pag anak ng pastor, ikaw ay since birth, ay ikaw ay talagang yun ang di ba? Yun ang resulta talaga, yun ang pastor, talagang ikaw, bata pa lang, ay minomor ka na. Ang sabi niya, bagamat hindi nga niya naranasan ang katulad na nangyari sa atin nung tayo wala pa sa Panginoon, ay sinubukan niya. Sinubukan niya. Ay, ang sabi dito ngayon, control, di ba? Huwag ka na makiayon. Ay siguro, ano ba yung masubukan na kung ano yung naranasan itong mga nakaraangan ng mga kapatid ng sila gawin. Ganito.
Siguro, kapag mahina ang iyong pananampalataya or yung relasyon mo sa Kanya, ay talagang ito ay madadala. Kaya, kung ito man ay naranasan ng mga anak ng pastor na nakikonform o sang-ayon, abay, mag-repent na kayo. Di ba? Ay, talaga naman eh. Dahil ito lang nais ng Diyos. Every minute of our lives, nais niyang tayo'y lagi mag-repent dahil tayo lagi nagkakasala sa isip, salita, sa paningin, sa lahat, sa buong buhay natin. We are not yet perfect. Still, we are in the flesh at tayo po ay nagkakasala. But the grace of God and love of God and mercy of God ay siya po'y laging nandyan para alalayan tayo, patawarin at ibangon kung tayo ay nagkakasala o nagugpo. Yun po ang nais ng Panginoon. Sabi po dito sa 1 John chapter 2 verse 15, may warning po siya, warns against loving the world, its values and desire, rather than the love of the Father. Dito po sa unang Juan na binasa natin, ay nagbababala laban sa pagmamahal ng sanlibutan, sa pagpapahalaga at pagnanasa nito. Kasi nga po ang sanlibutan ay maramiya, yan yung pain sa atin eh. Talagang lahat ng pleasure, lahat ng desire na ikaliligaya mo na against naman sa Panginoon, ay talagang yan ang ginugusto ng laman natin. Which is ang nais ng Panginoon ay huwag nating gawin yun. Kaya ito pong paalaala sa atin ng Panginoon ay simula ngayon, kung tayo ay nagagawa natin ito, and we believe, or I believe, na pagkatapos ng message na ito, mensahe ng Diyos sa atin, tayo po ay mayroong breakthrough or mayroong pagbabago mangyayari. Glory to God po. Palakpakan po natin ng Panginoon. Its command believers so resist worldly influence and instead experience inner renewal. And we claim and apply to live differently as a model because we are overcomer. Amen po? Okay. Meron na tayong isang may i-apply sa buhay natin. Live differently in this world. Because we are overcomer. Makikita natin sa 1 John 4:4. I-take na note na lang po natin. Okay, let's go to number 2. Pointers number 2. Let your mind be renewed. Paano? Sabi, hayaan mong mapanibago ang iyong isipan. Kung naalaala natin ng mga nakaraang araw na tayo po ay mayroong mensahe din na binigay ang Panginoon na mag-change or yung mindset natin ay maging kakaiba na. Ito po ay related on. Let your mind be renewed. Change start in the mind. Ang pagbabago daw po ay magmumula sa kaisipan. Spending time in God's Word, prayer, and reflection reshapes how you think, so your choices is to follow. Ayan. Ito daw po ay kinakailangan mag-spend tayo, yung oras natin na i-spend natin sa, ano sinabi kanina? Sa Word of God. Magbasa.
manalangin. At kapag iti nagagawa lagi natin, nararamdaman natin sa buhay natin na may pagbabago, may kakaibang ginagawa ang Diyos. Yan po ang nais ng Panginoon. Renewing mind in the Bible is continuous process of replacing worldly negative thought patterns with God's truth, leading to lasting life transformation. Ito po ang nais ng Panginoon. Ma-renew lagi dahil nga sa alam naman natin, di ba? Na tayo ay sa ating buhay spiritual. Kapag tayo po hindi na nakakapagbasa ng salita ng Panginoon, hindi na nakakapag-pray, ay kakaiba na po ang may pagbabago na. Kailangan tayo po'y aware doon. At baka akala natin na easy lang tayo or ayos lang, pero tayo pala'y nagugupo na ng kaaway, ng mga gawa ng kaaway. Kaya po, ito pong paalaala sa atin dito sa Romans chapter 12 verse 2 na renew. I-renew lagi natin ang ating kaisipan. At iset lagi natin ang ating isip sa will ng Panginoon, sa way ng Panginoon. Ano pa? Sa lahat ng nais niya. Kaya po kanina, nung binangitan ng call to worship yung trust in the Lord, ay kaakibat po itong mensahe na kailangan tayo ay nagtitiwala. Hindi natin kaya itong gawin kapag ang puso natin, ang buhay natin ay hindi nakalaan o nakaangkla sa Panginoon. Kaya po ang nais ng Panginoon, let your mind be renewed. Dahil ito po yung sa ating everyday life, marami tayong pagsubok. Tingnan natin. Di ba pagka tayo ay puno ng kapighatian, puno ng mga pagsubok, ng mga balakid sa buhay, tayo yan di ba? Pakiramdam natin nung wala ang Diyos. Parang pinabayaan yata ako. No. Ang nais ng Diyos, ikay may gawin. Una, kung ikaw ay napopokus ng isip sa galaw ng mundong ito, at nawawala na ang focus mo sa Panginoon, mahal ka ng Diyos, kaya ginagawa niya sa iyo. Pinagdaranas ka ng mga pagsubok, pero ang pagsubok na mabibigay sa atin ay, sabi niya ay, hindi niya ibibigay sa atin ang pagsubok na ito na hindi natin kaya. O, di ba? Still, ang Panginoon ay fair. Ang tao lang ang lumalayo. Dahil nga, na dadala siya ng galaw ng mundo. Kapag ikaw may kaibigang unbeliever at napakalakas mang-joke or mang-bully or ano man, bibigay ka talaga. Pero kung ikaw, ang tiwala mo sa Panginoon, ang buhay mo'y nakaangka sa Kanya, kahit paano gawin sa iyong pambubuli sa Kanya or panghihikayat, ikaw ay akitin kung saan, ay hindi po natin gagawin yun dahil alam natin na ang Panginoon ang nasa buhay natin. Kaya ang sabi dito sa Colossians chapter 3 verse 2 encourages believers to set your mind on things that are above, not on things that on earth. Ano yung mga bagay na
Alam na natin ang mga bagay na nasa mundo, di ba? Ano naman ang mga bagay na makalangit? Yung pastor, may mga bagay bang? Abay, hindi naman niya sasabihin dito eh. Sa salita niya kung wala. Meron. Ano yun? Sige nga, magbigay nga kayo ng example. Ano mga bagay na makalangit? Na magpapalakas, magpapakatatag sa atin. Pwede mag-aral ng salita ng Panginoon. Diba? Basahin mo ang salita ng Panginoon ng Biblia dahil siya ito. Pag binasa mo yon, kung ikaw'y puno ng problema at nabasa mo yung pangako ng Diyos, ay di na iba na, ay, ako, mahal pa lang, meron pa lang. Salamat at ako'y nakapagbasa. Mahal ka ng Diyos, kaya nagpalaan ang Holy Spirit sa iyo. Tandaan natin, ang Holy Spirit ay nasa atin. Siya ang nagre-remind, siya ang nag-o-audio kung anong gagawin. Upang mag-glorify lagi natin ang Panginoon. Tandaan natin yan. He is always with us. Tayo lang ang naalis. Tayo lang ang nag-aayaw magtiwala sa Kanya. Kaya ang Panginoon, lungkot na lungkot. Ano ba naman ang anak mo ito? Sinabi ko na nga, ang pangakong itinapakarami ay ayaw pa. Ayaw magtiwala. At nagtitiwala doon sa mga kalaban ng Diyos. Sa mga kaibigan na nagbibigay ng nagpupulyot ng isip natin. Kaya ang sabi nga dito, huwag kayong makikonform, huwag kayong makiayon. Ibig sabihin, meron tayong namimit na mga kaibigan o mga tao na magyayaya o hihikayatin ka o natutok sa inyo para dalhin ko saan gusto nila na against sa God. Kaya ito pong warning na ito sa atin ng Panginoon ay ilagay natin. At ang encourage niya ay, ang sabi, set your minds on the things that are above. Di ba? Yung lahat na nasa kalangitan, ano ba yun? Ano ba yung, siyempre, yung spiritual natin, like, aatin ka ng Bible study, aatin ka ng gawain, aatin ka ng lahat ng fellowship. Atin ang atin. Kung tayo may oras. At kung wala naman, edi online, di ba? Online naman po tayo. Okay. Ang pinakalangan ang ating claim and application dito or apply is change our mindset. Okay? Sa item number 2 or sa pointers number 2. Change our mindset. And pointers number 3. Aim for transformation, not just behavior change. Ayan na. Kasama na ang behavior natin. Kasi magta-transform na. Doon sa dalawang points, una, huwag pakisang-ayon, don't copy. Ikalawa, ano sabi? Let your mind renew. Okay, na-renew na. Magkakaroon na ng transformation yan. Ang sabi, aim for transformation, not just behavior change. Maghanga daw po tayo ng pagbabago. Hindi lang pagbabago sa asal, kundi sa buong pagkatao. Aba, hindi. Kung ikaw pala dati reklamador, matampuhin, ano ba? Ano pa yung mga common asal ng tao? Madamot, makasarili, yan. Abay, nagkakaroon na ng transformation tayo dito. Salamat sa salita ng Panginoon. It's not about faking it outwardly.
Hindi po ito tungkol sa pagpapanggap sa panlabas. God wants an inward change that naturally shows up in how you live or how we live. Nais ng Diyos ang isang panloob na pagbabago na natural na lumilitaw sa kung sa paano tayo namumuhay. Transformation is an inside-out change, behavior change alone, like painting over glass. Ayan, may example. It's look like okay for a bit, but nothing actually fixed. God wants heart and mind change first and naturally produce right actions. Yung example na painting, di ba? Pag yung paint ay inilagay mo o in-apply mo sa surface or sa yung magaspang or hindi ayos, maganda tingnan o hindi? Tama, di ba? Bako-bako or ano. Ngayon, sa ating buhay, ang sabi ay God wants the heart and mind change first. Para yung transformation ay makita or ma-produce sa pamagitan ko ng tamang gawa. Kasi, ang titingnan talaga ng pagbabago ng isang tao, transformation, ay yung ugali natin. Kasi kung ang ugali natin hindi nagbabago, abay, hindi tumatalab ang salita ng Diyos. May problema ka. Kaya dapat, paglabas natin dito, kung ikaw ay mayabang dati, or masungit, abay, hindi ngayon ay lababol ka na. Kaakit-akit ka na. Yun ang nais ng Diyos. May pagbabago. Kung ikaw ay dati, pag magbibigay ay marami, malaki. Ngayon, lahat na, sa'yo na. Abay, salamat sa Diyos. Sabi mo, loopin ng Diyos na magawa ko din po ito. Akala niyo ako exempted? No. Magaspang din ang ugali ko. At salamat sa Diyos. Dahil tinitrib niya, inaalis niya. Magpatuloy lang po tayo. Kung nakikita natin, Lord, abay mo ng pagbabago, bakit kaya? Sige pa. Laliman mo pa yung pagkilala sa Diyos. Laliman mo pa yung pananalangin. Laliman mo pa yung pakikipag-usap sa Kanya. And God, someday, ikaw na yung ginagamit niya. Para yung mga ugali mo dati, ikaw na magpapaliwanag. Ikaw na yung example niya. Ganun ang Diyos. Ang way niya, hindi natin way. Ang mind niya, hindi natin mind. Kaya akala mo ikaw ay nakaupo lang dito. Pagdating ng araw, makikita mo, dati ako magte-testimony ka na. Dati ako laging nakatungo. Pag tumitingin sa amin, pastor, at alam ko parang ako tatawagin ng manalangin na yung mga atong, abay ba, ako ngayon yung ginagamit. Ako magpasalamat ka yan. Ganyan ang Panginoon. Ako nga nun, bago pa lang eh. Pag tumingin na ang mag-closing prayer na sa Bible study, ay tatayo na. Ay, ako talagang, kahit hindi na tayo magtinginan. Tapos pag ako dumaling, ay, nakating sa akin. Ay, nung ako tinawag naku po, pawisan ako. Ay, nasambit ko lang ngayon, nagkaotol-otol na ako, sabi ko. Pero, hindi hinayaan ng Diyos na yung ating pagtatago o yung ating ibang gagamitin ka ng Panginoon. Kaya ngayon, dahil sa pag-transform sa buhay natin,
Yeah, ang abangan natin. Sabihin mo, Lord, ano ba yung gagawin mo sa akin? Ay, binabago mo na. Ayaw niya akong gayahin, ako'y tago ng tago. No, hindi ako preacher, hindi ako ano. Aba eh, wala na akong matakbuhan eh. Naalaan ako talagang ilang taon ako sa Katamo. Ito, pagdating dito, sabi ko, hindi ako mag-charge. Magwawandering ako. Kita mo, ayan sabi ng Panginoon, don't confirm, pero yun nga ang attitude ng ano eh. Talagang pag ikaw ay hindi, kumbaga hindi ka aware, pero sa pagmamahal ng Diyos, noong sabi ko, kakayanin kong prayer lang. Pray lang ako. Hindi ako attend. Nung sinabi kong ako'y hindi a-attend, 2 araw pa lang, naka-encounter na ako ng isang Christian. Bro, karating noon. Ay, sama ka sa church. Sabi ko, sabihin ko na lang sa'yo, sabi ko. Tawag ka lang ako. Sabi ko, pang bihirang yan. Agad din nakakita ko ng magyaya. Sabi ko, ako'y magwawander yung loob. Ganun ang Panginoon, di ba? Nung after 5 months na, hindi ko na kaya yung prayer lang. Wagan ko na siya. Bro, sunduin mo na ako. Talagang uhaw na uhaw ako. Tapos yung unang kanta eh, above all. Ay, crucified daw. Crucified. Oh, ay, talaga namang ang luha ko eh. Tingi ako ng tawad doon, patawad ko. At ako'y nag-wondering, eh, sinabi na nga niya dito sa salita ng 12. Romans 12, 1 and 2 eh. Huwag na lang makisaayon, ay ginagawa pa. Kaya po ako'y biktima rin ng kaaway. At salamat sa Panginoon na pagtagumpayan ko po. At purihin ng Panginoon. Palakpakan po ng Panginoon. At ngayon po yung nasa harap nyo. Ako'y kanina yung sabi ko, Brother Paul, tawag pa agad. Parang hindi ko kakayanin. Kasi yung mensahe talagang, pero ang sarap po, habang puyat eh talagang, Brother Paul, ako'y palit tayo, masusunduin. Ay di palit, askar siya ako dito sa tao. At purihin po ang Panginoon, talagang lahat ay inaayos ng Panginoon. Salamat po kay Sister Lauren Laribus. Hindi ako ma-open. Siya po yung matagal nating namiss at dahil po sa trabaho. Kaya purihin po ang Panginoon. At ngayon po ay itong number 3, ang atin po ditong halimbawa ay itong kay Zacchaeus. Tingnan natin yung pagbabago sa buhay ni Zacchaeus. Sabi na. Sa Luke chapter 19 verse 1 to 10, it's about Zacchaeus' life. Ano pong natatanda natin? Ito si Zacchaeus ay sino? Maniningil lang buwis. Pag maniningil ng buwis, talking about what? Money. Ayan. Ay, ang money ay ang daming itong, ang sabi nga ng Panginoon ay kung magsaserve sa 2 master, ay hindi pwede. Kaya isa lang. Ngayon, siya po ay maniningil ng buwis. Ang sabi po dito, Zacchaeus was a corrupt tax collector. Everyone hated. After meeting Jesus, he did not say, I'll stop being greedy. May transformation po agad na nangyari. And what he said, Look, Lord, here and now, I give half of my possession to the poor. And if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times of the amount. Alam niya ang kanyang kulimbat. Nakita natin yung kanyang, ang sabi niya, ang sagot kaagad niya, Look, Lord, here and now. Walang sayang. Ay, babalik ko. Ay, 4 na beses pa.
Kung ang kinuha sa iyo ay 5,000 times 4, ganun ibabalik niya. Kung sa normal na tao, ba hindi. Pati babalik sa'yo. Pero nung na-encounter niya ang Panginoon, may transformation kaagad. Hindi siya nang hinayang. At ini-offer pa niya, Lord, kung ako may nakalamang o cheated sa kanila, ay ibabalik ko. Ibig sabihin, ang daming na pera, nakulimbat na siya. Siguro pinapala yung pera no, sa kanyang ano. Pero nakita natin yung transformation ng pagbabago sa buhay niya. At ang sabi, ang resulta, Jesus said, today salvation has come to this house. Karon ng salvation. Ganon ang transformation ni Zacchaeus. Nais ng Panginoon na tayo po'y agad-agadin. Huwag natin sasabihin na, Lord, mga after 5 months, saka po ako magbabago. Aba, tumawad ka. Ay kung hindi ka na bigyan ng buhay, o di, nga, tapos na. Kaya huwag po natin hayang sasabihin natin, next ano na, ngayon din, Lord, if your will, lead me. And I surrender to you my life. Yan ang nais ng Panginoon. Pag isinurrender natin, at mayroong agad pagbabago, anong natanggap agad ni Zacchaeus dito? Course of blessing. Hello? Anong natanggap? Blessing, di ba? Oh, ayaw na niyang blessing? Aba, ay kayo na lang, ako gusto ko. Diba? Sa simple natin pag-uusap, sa simple natin talakayan, ay kinakailangan tayo, yung ating espiritu ay nag-enjoy. Huwag nyo nga, pagbabago na naman. Hindi pa ako, hindi pa ako. Huwag mo na. Ay, huwag gano'n. Sayang ang oras. Kasi nga, ang pagsunod sa Panginoon, equal sa nito. Blessing, di ba? Blessing yan. Kaya nga tinawag tayo niya eh. Yun ang pahalaga natin, yung calling niya. Sa dami-dami ng tao, ay ako'y tayo kasama. Di ba? Ay, ang blessing ng Panginoon, nandiyan na yan. Nakalaan na sa bawat isa. Ikaw na lang ang bahala kung anong gagawin mo. Di ba, sabi ng Panginoon, seek ye first His kingdom, di ba? O, individual yun. Hindi naman sinabi naman, o itong group, seek leader, seek mo. Hindi, individual yun. Dahil individual tayo, inilabas sa mundong ito. Inilabas tayo sa mundong ito ng walang-wala. Pero ngayon, ewan ko lang sa mayayaman, hindi na naiisip na talagang kung salamat, pinagpala sila. Isipin natin na tayo inilabas dito sa mundong ng walang-wala. Wala, kahit ano. Pero ngayon, ang dami natin blessing, di ba? Salamat dahil may kapatid akong katulad mo. Kapatid sa Panginoon. Purihin po ang Panginoon. At ang claim and apply dito ay, when Jesus enter to your life, the change goes deeper than just rules. Your desires shift, and giving honestly and generosity start to make a sense. Kapag ang Panginoong Sus, at alam mo po naman nasa atin na siya, ay continue nating isik siya, deeper yung knowledge natin sa Panginoon kung ano, kung patuloy nating halukain ang kalooban ng Diyos sa buhay natin.
Yan ang nais ng Diyos sa ating buhay. And last but not the least, pointers number 4, discover God's will practically. Ayan. After transformation, ay di-discover na daw natin ang will ng Panginoon. As your mind is renewed, you gain clarity. Habang nababago ang iyong isip, nagkakaroon ka ng kalinawan. Kalinawan sa buhay ng bawat isa. You're able to be discern what good, pleasing, and perfect in God's plan for your life. Discovering God's will practically is less about finding hidden a map or more about aligning your daily life with biblical principle or God's will align in His Word. The scriptures emphasize pursuing wisdom, renewing your mind, and obeying. We need more and more for our daily lives are always aligned with the biblical principle. Ito po ang nais ng Panginoon na kinakailangan yung ating pang-araw-araw na buhay ay laging naka-align sa will ng Panginoon, sa salita ng Panginoon. Dahil nga, binibigyan din ng kasulatan ang pagpursige sa karunungan at pagbabago ng isip at pagsunod. Ayan, kasama na yung pagsunod. Siyempre, kasama yun. Eh, paano mababago ang isip natin o ano kung hindi tayo susunod? Kaya kinakailangan tayo ay sumunod. As your mind is renewed, you stop guessing about God's will. It becomes clearer because you're learning to think like Him. God's will is not hidden to frustrate you. It's good, pleasing, and perfect, and it shows to up in every decision how you treat people. What you say yes or no, where you spend time and money. At habang ang ating isipan ay nagiging bago, tumitigil tayo sa pag-guess o paghuhula kung ano yung kalooban ng Panginoon sa buhay natin. Lumilinaw ito dahil natuto tayong mag-isip ng tulad niya. Ang kalooban ng Diyos ay hindi nakatago upang mabigo ka. Ito'y mabuti, kasisya at perfecto. At lumabas ito sa pang-araw-araw na decision na kung paano natin ramtuhin ang ibang tao. Ayan po, talagang sa gawa, kapag may pagbabago na tayo, at nalaman na natin yung will ng God sa ating buhay, kung ano yung kalooban, ay doon po, tayo ay nai-align niya sa kanyang mga nais, sa kanyang ginagawa sa buhay natin. Kailangan yan ang maramdaman natin. Hindi pwede natin hindi mararamdaman ito dahil baliwala yung ating naririnig. Baka natin dito, lalabas dito. Ay, huwag po. I-treasure natin ang salita ng Diyos sa puso natin. Pagdating ng araw, ma-realize mo, ay, ito yung mensahe ng Panginoon ha. Ginawa ko na ito pero ako'y in-ignore ko. O ngayon, na-remind ulit sa'yo, gawin mo yung nais ng Panginoon ng ating buhay ay laging i-align sa kalooban ng Diyos. Dito po ay may isang halimbawa. Ang Panginoong Jesus. Nung siya po ay nasa sa Gethsemane, ito ay makikita natin sa Luke 22, chapter 42. Chapter 22, verse 42. Yung nakakaalam. Ito yung famous na nangyari sa Panginoon. Nung po siya ay papako na sa krus. Ang sabi ito, sa Luke 22, chapter 22, verse 42, facing the cross, Jesus prayed, Father, if you are willing to take this cup from me, yet not my will, but your will be done. Alamin natin,
hindi ko po namin. Ito ay, kung mayroon po tayong Bible, tignan po natin. At himayin natin doon. Tignan natin kung ano yung naging attitude ng Panginoon dito. Ang sabi niya, Jesus prayed. Ang nadangin siya. Father! Kasi, ayon po sa Bible scholar, itong pangyayaring ito ay yung pawis. Pawis siya dito. At yun daw po ay ang equivalent nun or ang meaning ng pawis nun ay siya ay blood na. Baga, dahil alam niyang si paghihirap. Ito pong eksenang ito siya'y pinadala ng Ama mula sa langit. Siya ay nag-conceive ang isang virgin, pinanganak, at lumaking isang katulad natin. Kaya siya ay pure 100% tao. And pure 100% Diyos. Kung magtatanong kayo, ay tao pa siya. Ayan ang attribute, ayan ang divine character ng Panginoon. 100% Diyos, 100% tao. Kaya dito, alam niyang si mahihirapan na. Nanalangin, Father! Alam mo yung nahihirapan sa isang tao, di ba? Nagmamakaawa yan. Ang isang tao. Siya ganun. Ama, kung pwede lang na alisin mo sa aking harap ang sa araw ng paghihirap. Diba? Nakiusap siya. Pwede naman pala tayong makiusap sa Panginoon kung ano yung gusto natin. Nakita natin? Pwede. Ay ginagawa ba nyo? Nakikiusap ba tayo sa Diyos? O hindi? Abay, tandaan natin. Ano sabi sa John 1:12? Sige, tingnan natin sa John 1:12. Anong ibig sabihin nun? Tayo pong nananalig sa Panginoon at tumanggap sa kanyang anak na ang Panginoon Jesus. Tayo pinagkalooban na maging anak niya. Kaya tayo ay may karapatang mag-request or mag-demand. Lord! Ito, ang sample nito, ayan. Sa mga single. Lord! Babae. Guwapo siya. Siya na lang. Mabait. Dumating ang naging sila. Tandaan niyo sinabi ko, ha? Lord! Siya na lang mabait. Siyang gusto ko. Tandaan yung aking statement, ha? Dumating ang panahon, nagpakasal. Nung kasal na, binubugbog na. Di ba? Ngayon dito, anong ginawa ng Panginoon? If you are willing, Lord, alisin mo sa aking harap ang sarap ito, sa ng paghihirap. Hindi nung tapos. Yet, not my will. Ay yung babaeng hindi nagsabing, sabi niya gusto, sila magkarelasyon, nagpakasal, gano'n. Ang resulta, bugbugan. Kasi hindi niya sinabing, yet, nung sinabing gusto ko ito Panginoon, ang aking gusto, guwapo, magali, matalino, mabait, lahat, naroon sa lalaki. Hindi niya sinabing, yet, not my will, but your will be done. Hindi, walang kadugsong. Kaya ano nangyari, ang resulta, bugbugan sila. Iwalay. Meron po akong, meron kapatiran sa Qatar na gano'n nangyari. Nabuntis. Ay kasi, inano niya akala niya, Lord siya, gano'n. Itong nag-isip. Ay sabi ko, di ba, ang ano lang talaga
huwag ka makikipamatok sa hindi mo ka mananampalataya. Yan ang command eh. Anong version? Diba? Ngayon dito, sa ginawa ng Panginoon, ang sabi, yet not my will, but yours be done. Ang sabi doon, ang sabi po ang process dito ay, He knew Scripture. He was in communion with the Father, and He submitted His will to God. Sinabit niya. Meron siyang intimate relationship bilang anak. Tayo ganun din. Dapat may intimate relationship din tayo para hindi tayo mapahamak. Akala natin yun na pala. Ayun pala hindi. Hindi niya isinabmit. Dito, ipinagkatiwala po, He submitted His will to God. Ganun ang nais ng Panginoon sa buhay natin. Isasubmit natin sa Kanya. Katulad nung kanina sinabi ng ating call to worship, trust in the Lord with all your heart. Ganun din dito. Submit, trust in the Lord. Kinakailangan tayo mag-submit lagi, magtiwala lagi ng intimate, ng powerful na trust. Hindi yung trust lang na pagka mayroong kailangan, saka lang, pag wala na, bye-bye. Hindi na kilala ang Panginoon. Huwag ganun. Nakakahiya, di ba? Pagka meron lang, pag kailangan lang, lalapit. Pag wala na. Hindi na nakikita sa church. Hindi na nakikita sa Bible study o sa prayer meeting. Wow! Change! Mag-transform na tayo. Magkaroon tayo ng transformation. Baguhin natin yung mga luma nating style na yun. Magkaroon tayo ng change of mind. Anong resulta? Ang process, alam natin ang salita ng Panginoon, di ba? Huwag mo sasabihin sa akin, Pastor, hindi ko alam. Abay, saliksigin mo sarili mo, baka mamaya, marapture na nung tayo lahat dito, kayo naiwan. Kaya kailangan alamin natin yung relationship, deep na relationship natin sa Diyos. Anong resulta? He walked into God, perfect plan for redemption. Di ba? Nagtagumpay siya. At na-overcome niya ang kahirapang yon. At na-overcome niya ang world. Ang mundo ito na. Na-overcome niya ang death. Di ba? Nabuhay siyang mabuhay. Kasi, sinabi niya. Ano sabi doon sa huling word niya? Nung bago siya matay? I commit my spirit. Diba? Talagang doon tayo ganun din. I commit my spirit, Lord. Bahala ka na. I-guide mo, ilid ako. Baka naman isipin niyo pag sinabi mo, I commit my spirit, ay ako kuhain na ng Panginoon. Aba, salamat sa Panginoon dahil kinuha na ako. Ay baka may takot pang mamatay. Takot pa ba kayong mamatay? May paradise na pupuntahan natin. Kung ganyan pa rin ang isip natin, takot mamatay pa. Ay sabihin naman niya, Pastor, hindi pa. Huwag naman yan pa. Takay marami pang obligasyon mo. Okay, usap ka sa Panginoon. Lord, huwag muna ngayon, ha? Takot yung marami pang pinaaral. Para si Sister Kisha. God bless you. Di ba? Ako, sabi ko sa'yo, testimony kahapon eh. Pasiraan ako ng mga kasabsina kong balahe eh. Ako daw yung matandaan yan. Ay, nasisip ko lang ay talaga makomprontahin ko. Sasabihin ko sa'yo, ako'y walang ginagawang masama sa'yo. Ay ako nalang pa, yung anak ko, yung bulso ko yan pa lang. May first year pa lang, may school. Ay, iniisip ko ako'y tanggalin na, patatanggal mo. Pero ang sabi ng ang Panginoon na akin, ang aking defender, siya ang aking sandigan.
Sabi ng may-ari, let Larry stay here and support him. Di ba? Kasi, ang natin pong ano dito ang pinagtatrabaho natin, bigyan natin the best, Panginoon. Ang sabi niya, kung itatrabaho sa isang company, nagtatrabaho ka rin na sa Panginoon na tapat ka. Ganun po. Huwag tayong magkaroon ng cheating sa ano. Ibigay natin the best. Ang Panginoon bahala doon. And God bless you more. Palakpakan po natin ang Panginoon. At ang life application po, dito po ay mayroong 3. Life application po. Ayan. Number 1, sa ating pinag-aralan ay number 1 ay rejection. Ang sabi doon, do not be conformed to this world. I-reject na daw natin yung mga nagyayaya sa atin na kapag ang pupuntahan ay hindi about sa Word or sa God. Ang sabi ito, this means resisting the pressure to adopt society's self-centered values, sinful habits, and cultural normals. I-reject na po natin na tayo hindi na mag-conform sa galaw ng mundong ito. Number 2, process. Anong process? Be transformed by the renewing of mind. It requires a total rewiring of how you think through God's Word and Spirit. Total, sinabi. Total rewiring. Pagbabago. Total na, walang partial. Pastor, ano lang, 50% lang. Yung 50% ay gagamitin ko pa sa kalayawan. Ay, what? Huwag ganun. Ang God ay tapat sa atin. Mahal na mahal tayo. Tapos, ganun. Ibigay natin the best sa Kanya. And number 3, result. Anong result? That you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Perfect will of God. As your thinking aligns with God, you gain the clarity to understand, embrace, and execute His specific plans for every one of us. For you and for me. Yun ang dapat resulta. At sa conclusion, that inward mental transformation replacing worldly conformity by continually renewing your mind with God's truth, you can actively discern, approve, and live out His good, acceptable, and perfect will for your life. God's will often means surrendering your preference first. Surrendering your preference first, okay? When your mind is renewed, surrender gets easier because you trust that His plan is better than yours or than me. Yung plano natin ay masigit pa yung plano ng Diyos sa buhay natin. Kaya laging isurrender. Live up to God ang lahat ng mga planuhin. At doon po nagtatapos ang mensahe ng Panginoon sa araw nito. God bless us all. Let us pray. Hallelujah. Panginoon, salamat po sa iyong salita. Lord, ito po yung paalaala niyo sa amin. Lord, forgive us dahil nga po kami minsan ay na-compromise sa galaw ng mundong ito. Lord, thank you po sa love nyo at sa pag-iingat mo sa amin dahil kami po ay kahit po kami naka-compromise, but Lord, still pinaalahan mo kami. Hayaan ko nga po na ngayon, mula ngayong araw na ito, ay hindi na kami makompromise, hindi na kami makasang-ayon sa galaw ng mundong ito.
But Lord, ang aming isisip lagi ay ang iyong mga salita, ang iyong biyaya, ang iyong kapangyarihan, ang iyong mga salita. Hayaan mo, Panginoon, na kami ay mag-soak sa inyong banal Espiritu. Tulungan po ang Espiritu namin ay laging nakakonect sa inyo, Panginoon. Lord, we need you, Panginoon. Hindi po namin kaya. Holy Spirit, help us, Panginoon, na magawa namin itong message nyo ngayon, Panginoon. Lord, salamat po sa inyong salita, Panginoon. At Lord, totally, Panginoon, makikita niyo sa buhay na bawat sa amin na kami po may pagbabago, may transformation sa buhay namin. Lord, hindi mo hayaan kami po ay maging stagnant lang, Panginoon, or hindi kami nababago. Lord, mahal na mahal niyo kami, Panginoon, kaya Lord, salamat po sa inyong salita. But sometimes, Panginoon, kapag tinutuwid mo kami ay masakit, but Lord, this is your will, Panginoon. At thank you po. At hayaan mo nga po na ang pag-ibigan namin bilang magkakapatid sa inyo, Panginoon, ay lalo pa, Panginoon, mag-ignite, Panginoon. Lalo pang magkaroon kami ng concern to each other, Panginoon, as your son and daughter, Panginoon. Kaya Lord, thank you, Holy Spirit, sa umagang ito. At kinikilaw po namin ang victory ng gawin ito. Kaya Lord, sa iyo ang lahat ng papuri, pasalamat sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Good morning, Brethren. Kamusta? Namiss ko kayo lahat. May bagong mukha ako, si Sis Delia. Nice to meet you po sa Kristo ni Lord. Si Ja, welcome back. Welcome back sa atin. Napakaganda po ng mensahe po niya Pastor today. Nawa po ang lahat ay na-bless sa mensahe po today. Glory to God po sa buhay ni Pastor Larry. As we continue po to our service, dumako po tayo sa pangalawang gawain, ang pagbibigay po sa ating Panginoon. Sabi po sa Hebrew chapter 13 verse 16, do not forget, do good, and to share with others, for with such sacrifice, God. Tayo po dito, pinapalaran po tayo ng talatang ito na tunay na pananampalataya ay nakikita sa ating paggawa ng mabuti at pagbabahagi sa iba. Hindi lamang tayo tinawag ng Panginoon upang tumanggap ng biyaya mula sa Diyos, kundi maging pagpapala din po sa ating kapwa. Amen po ba? Kapag tayo ay tumutulong, nagbibigay at nagpapakita ng kabutihan, ito ay parang handog, nakalugod-lugod po sa ating Panginoon. Maring hindi po laging madali ang pagbibigay o maglaan po ng oras at lakas o kabuhayan. Ngunit nakikita ng Diyos ang bawat sakripisyo na ginagawa natin ay may pagmamahal. Kaya, I encourage po everyone na today, huwag tayo mapagod, gumawa ng mabuti, patuloy po tayo magbigay, at magmahal, at handang tumulong sapagkat ang ganitong buhay ay bibigay kaluguran sa ating Panginoon. Today, I encourage everyone to give out of obligation, but out of gratitude and love for our God. So trust the Lord in our provider and faithful in every season. Sabi nga din po Diyos, sabi na sa call to worship kanina, trust in the Lord with all our heart po. So, let's pray for yung ating salising opening. Thank you, Father God, na niremind mo sa aming Panginoon ng chapter na ito, Lord, na we continually do good and to share with others.
Teach us, Father God, to have generous hearts, willing hands, and compassionate spirit. Help us not to grow weary in helping those in need, but to serve with love, humility, and joy, as you said in Proverbs 3:5. Lord, may our lips become pleasing sacrifice before you. Use us as instrument of your kindness and grace. Bless every act of giving, every word of encouragement, and every sacrifice made for your glory. Create in us heart that reflects your love each day. May we honor you, Father, not only with your words, but also through our actions towards others. In Jesus' name we pray. Amen. Ikaw ang nagbigay ng kalakasan. Ikaw ang nagbigay ng kagalakan. Ikaw ang nagbigay ng buhay ko. Alay sa'yo ang buhay ko. Pagsinta mo, Jesus, sa iyong mga anak, nagpunga ng kabutihan. O Jesus, dakila ka, lalay mo ang buhay para sa kaligtasan ng iyong anak. Ikaw ay nagbigay ng buhay. O Jesus, dakila ka, inalay mo ang buhay mo. O Jesus, patawad sa mga kasalanan namin nagawa. O Jesus, patawad sa mga kasalanan namin nagawa. Pagsinta mo, Jesus, sa iyong mga anak, nagpunga ng kabutihan. O Jesus, dakila ka, inalay mo ang buhay mo para sa kaligtasan ng iyong anak. Ikaw ay nagbuwis ng buhay. O Jesus, dakila ka, inako mo aming mga kasalanan. O Jesus, patawad sa mga kasalanan namin nagawa. O Jesus, patawad sa mga kasalanan namin nagawa. Thank you, Lord. Salamat po sa Panginoon. Magandang tanghali po sa ating lahat. Yes. Sino po yung gising pa? Taas po yung kamay. Ayun, may apat. Di ba po yata ay ano na? Nakatulog na po yata.
So, salamat sa Panginoon sa natapos nating medical today. Sino po yung naka-avail ng ating free medical today for our sugar testing and blood pressure? Yan. Maraming salamat po sa ating mga volunteers, ating medical team. Oy, medical team. Salamat sa Panginoon for sharing your skills and talent po sa ating mga kapatid on every month end activity, every end of the month. Tayo po ay mayroong ganitong service for everyone po, okay? So, salamat sa Panginoon. At hindi po natin makakalimutan yung ating mga kapatid nag-celebrate ng kanilang mga birthday itong nakaraang mga araw. Tawanan po natin Sister Josie. Yes, Sister Josie JF. Yes, happy birthday. Naniyak po kayo dito po sa harapan. And then po ang ating kapatid, Sister Melanie. Yes, happy birthday po sa inyo. Dito po tayo sa harapan. Huwag po tayo mahiya. Yan. Salamat po sa Panginoon sa kanilang mga buhay at sa isang taon na naman pong dinagdag ng Panginoon sa kanila. Wala pong iiyak. Ayan. Pagkas talaga pong tayo, pinagpapasalamat natin sa Panginoon ang isang taon ng kabutihan ng Panginoon para sa kanila. At kasama po tayo nagsiselebrate at nakikisaya po para sa kanila. Meron pa po ba nag-celebrate ng kanilang mga yung anak ko ni Sister Riza, we will include, ano po yung pangalan niya? Risha. We will include Sister Risha din in our prayer. So we'll pray for Sister Melanie and Sister Josie and Sister Risha po in the Philippines, the daughter of our Sister Riza here. At wala na po nag-celebrate ng kanilang mga wedding anniversary. Wala po sa ating mga families. Wala po tayong na-list out. So we'll request everyone po to stand up as we declare blessings po para sa ating mga kapatid, Sister Josie, Sister Melanie, and Sister Risha. We'll request po Brother D to pray po for our sisters in Christ. Sino pa po? Sister Vance, si Tita Vance from Finland. Hi, Sister Vance, happy birthday po. So yan, 4 po sila na ating pagpapasalamat, ating pag-birthday. Sister Josie, Sister Melanie, Sister Risha, and Sister Vanessa. Let us raise our hands, extend our hands and blessings to the celebrants. Kagilang Diyos kayo pinulapit sa iyong kasitsa sa mga sandali ito, Panginoon, at ang pinataas ng iyong mga anak. Kung saan po, Diyos, ay nag-celebrate po ng kanilang kaarawan sa araw na ito, Panginoon. Sister Alicia, Sister Marisa, Sister Melanie, at Sister Jocelyn, Panginoon, kung saan po, Diyos, ay ikaw po nakababatid sa kanilang mga buhay. Dalangin na rin, Panginoon, ang patuloy mong pagkabay sa kanila, sa kanilang pangaraw-araw na mga gawain, sa kanilang mga pangaraw-araw na mga lakad. Dalangin rin, Panginoon, na lukuban mo sila ng iyong malabay na pakpako. Ang sa gayon, Panginoon, ang mga buwa, mga pagtatangka ng kaaway, ay wala pong kapangyarihan sa kanila. Dalangin nila ng Panginoon ang patuloy mo ang pagbibuhusan ng mga pagpapala sa kanila, Panginoon. Sa bawat isa sa kanila, Panginoon, at pang sa gayon, O Diyos, mga pagpapalang ito ay tunay po, Panginoon, ay makapagbibigay sa kanila ng kapulihan para sa kanila. Kaya, Panginoon, sa araw na ito ay aming itinataas ang buhay ng mga kapatid namin ito kung saan, O Diyos, ay naroon po kanilang nagnanais, Panginoon, na magagamit na sila, Panginoon, ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Kaya sa mga sandali ito, Panginoon, ay aming pinagkakatiwala sa inyo, ang buhay nila, Panginoon, patuloy mo nawa silang ingatan sa bawat araw, sa patuloy mong ibuhos sa kanilang, Panginoon, ang iyong pag-iingat, at huwag mo silang paintulad sa mga pagtatangka ng kaaway. Kaya sa mga sandali ito, Panginoon, ay aming pinagkakatiwala sa inyo, ang bawat isa sa kanila, saan man sila naroon, Sister Manisa, na naroon sa ibang bansa, Panginoon, maging Sister Risha, Panginoon, maging si Sister Melanie, Panginoon, sa Sister Josephine, Panginoon. Lord, ang inyong gabay mula sa araw na ito hanggang sa darating pang mga araw, Panginoon, at patuloy mong ibuhos sa mga pagpapala mula sa araw na ito hanggang sa mga araw pang darating, Panginoon, at ibibigay mo sa kanila ang lahat ng pangangailangan, Panginoon. Kung sino man sa kanila, Panginoon, ay nakaranas po, Panginoon, ng mga pagtatangka ng kaaway sa mga sakit karamdaman, Panginoon, abutin mo, Panginoon, ang iyong miraculous hands, Panginoon, ng kanilang mga sistema.
sistema, kanilang katawan, Panginoon, upang sa gayon, Panginoon, ito na po, Diyos, na sila magkaroon ng kagalingan na nagmumula lamang sa inyo, Panginoon. Sapagkat ang kalakasan ng bawat isang Panginoon ay nagmumula lamang sa inyo, kaya maniwang kadakat ng naayon sa iyong Panginoon. Ama, salamat po sa araw na ito, sa buhay ng mga kapatid namin ito, at dalangin ng Panginoon ang iyong patuloy na paggabay sa kanila mula ngayon hanggang sa dating pang mga araw. Salamat po, Panginoon, ito ang dalangin sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Happy birthday po! Ayan, pwede na po tayo maupo.